Da-da-da-da. Da-da-da. Da-da-da. Ta-da! I can't believe this, guys. Oh, this is a monumental task here. It is, oh, I can't believe it. Ta-da! Ta-da! Hello guys! Welcome sa ating little channel. Ayun, ang video natin ngayon ay kung papaano ba namin inorganize ang aming adjustment of status. Ito yung I-485 at ang aming affidavit of support I-864. Pag nagustuhan niyo po ang ating video, baka naman po pa-like, share, comment, at pa-subscribe naman ng ating channel para mas lumaki-laki naman ang ating channel. Ang ginamit po namin sa aming pag-organize ng aming packet ay 10 by 13 na envelope, clip binder, sticker, at saka short band paper. At dahil adjustment of status lang po ang aming i-apply, gumamit lang po kami ng isang envelope para sa aming I-485. Ito po, ganito po siya kakapal, at saka dito sa babang aming sticker. I-864. Yun, ito yung affidavit of support. Yun, pinagsama lang namin to sa isang envelope. Bago natin simulan ang ating video ay hihingi lang tayo ng pasensya, no? Kung medyo hindi okay ang ating mga pronunciation sa ating English kasi hindi tayo ganun kagaling. Pero itatry natin na mag-share ng ating experience sa pag-organize ng ating packet para sa adjustment of status. Ayun. Sa aming I-485 ay gumawa kami ng cover letter. Yun. Medyo lalayuan lang natin kasi nandito ang aming mga information. Pero sa katapusan ng ating video ay ating ipopost itong ating cover letter para magkaroon po tayo ng guide. Pero tatakpan lang natin yung mga information natin. Ayun. Yung pinakataas po nito ay nandito yung aming name and address. Sa pangalawa ay yung address ng aming lockbox kung saan ipapadala namin ang aming packet. Yon. Bawat state po ay may kanya-kanyang lockbox. So, kailangan nyo lang pumunta sa USCIS site para makita nyo kung ano ang lockbox ng iyong state. Din sumunod ang date. Din sumunod subject, application for adjustment of status I-485 and I-864. Petitioner's name, beneficiary's name, then their EOS officer, please find enclosed the following documents in support of adjustment. Then, akin lang pong hinighlight ang Form I-485, application to adjust status. Ayun. Ang ating number 1 dito ay money order in the amount of 1,440. Pero, sa pagbayad po sa adjustment of status ay pwede po tayong gumamit ng money order or cashier check. Kami, ang ginamit namin ay cashier check galing sa bangko ng asawa ko. Yun, sila po ang nagbigay sa amin. Then, pwede po tayong magbayad ng card. Mayroon po tayong pipil upan na form na makikita nyo rin dito sa USCIS site kung gusto nyo magbayad ng card or debit card, ganyan. Then sumunod ay ang beneficiary 2x2 passport photos. Bali, dalawa lang po ang pinasa ko. Then, G1145, napaka-importante po nito kasi dito ilalagay ang ating email address at saka cellphone number. Bali, ang nilagay ko dito ay email address and cellphone number ng asawa ko. Bali, pag natanggap ni USCIS ang ating packet ay makaka-receive po tayo ng text or email galing sa kanila. Ang sumunod naman po ay ang ating Form I-485. Ayun. Pag tayo po ay nag-print ng ating Form I-485, ito na yung sa adjustment of status, ay kailangan
hindi maputol itong barcode. Yun, lalo sa ating mga nag-DIY, walang ibang mag-check ng ating document kundi tayo lang. So, siguraduhin natin na hindi mapuputol. Kasi pag naputol po ito, ay hindi po ito tatanggapin at pwede po itong maging dahilan ng ating pagka-reject ng ating filing. Yun. Tapos, ang I-485 po ay may 20 pages. Kahit mayroon dito kung hindi natin ma-fill upan or hindi para sa atin, kailangan pa rin natin itong isama dito at kailangan ilagay natin sa ating packet ang kompletong 20 pages ng I-485. Ayun, wag din po natin kakalimutan yung perma natin kasi may possible po talaga na ma-reject or RFA ang kalabasan ng ating filing. Yun. Ang sumunod naman po ay ang I-94. Ang I-94 po ay ito po yung record natin sa pagpasok natin dito sa US. Makikita natin to sa online. Isi-search lang po natin yung I-94. Then ilagay lang natin yung mga information doon. Makakuha na tayo ng I-94. Ang sumunod ay DS-3025. Overseas Vaccination Worksheet. Ayun. Ito naman yung ibibigay sa atin or natanggap natin after ng ating vaccination sa St. Luke's. Ito yung listahan ng mga binaksin nila sa atin. Yon. Ang sumunod ay I-797. Ito yung Notice of Action 2, yung NOAA 2 natin sa ating I-129. Yon. Kaya napaka-importante po niyan na sa mga nasa Pinas pa, wag niyong wawala yan kasi napaka-importante. Kasama po yan sa pag-apply ng adjustment of status. Yon. Ang sumunod ay beneficiary biopage passport. Ayun, Xerox copy. Then, Xerox copy din ng beneficiary visa stamp. Page from passport. Marriage certificate. Declaration of domicile. Tapos, yung proof, yung mga pictures ng aming wedding. Ganito lang po namin ginawa. Ang aming mga pictures para hindi siya maraming page ang magamit or maraming bond paper ang magamit. Kinulad ko lang po siya ng ganyan. Yon. Tapos, nilagyan ko lang ng mga pangalan kung sino yung mga nandoon, date, at saka yung lugar ng pinagganapan ng aming kasal. Isinama ko na rin po yung mga landmark na napuntahan namin bago kami nagpakasal or after namin magpakasal ni asawa. Ayun. Din sumunod naman ang aking birth certificate. Ang sumunod naman ay ang aming I-864. Ito yung affidavit of support. Ginawan ko na rin po ng cover letter para mas maganda. Yan. Ganun lang din ang ginawa. Name and address, address ng lockbox, date, subject, petitioner's name, beneficiary's name, then their EOS, officer, fine, enclose the following documents in support of adjustment. Then, highlight lang din yung Form I-864, Affidavit of Support. Then, yung pinakauna dito, yung form ng Affidavit of Support, yung I-864. So, sa mga gagawa ng I-864, dito po kami medyo nahirapan ni asawa kasi iba siya sa Declaration of Support, yung I-34 na ginawa natin para sa interview dyan sa Pinas. Yun. At saka, ingat din tayo doon sa total income na ilalagay natin. Kailangan ay mag-match siya doon sa gagamitin yung supporting documents ng Affidavit of Support. Yun. Kung gagamit kayo ng IRS, nasa page 2 ang total income na kailangan natin gamitin sa pag-fill up ng Form I-864. Yun. Ang sumunod ay biopage passport ni asawa, birth certificate, tax transcript, 2023, 2022, and 2021, W2 for 2023, at saka petitioner pay stub.
Yan lang talaga ang ginawa namin. Sana ay makatulong itong mga share natin sa pag-apply ng adjustment of status sa lahat ng mga mag-a-apply. Ayun, thank you guys! Guys, ganito lang namin ginawa ang aming cover letter. Beneficiary name and address, then ang aming lockbox, kung saan namin pinadala ang aming packet, date, subject, petitioner, beneficiary name, then ito ang kabuuan ng aming packet. Yan. Tapos, ito naman ang aming I-864. Ito ang laman niya. I-864, petitioner, bio page, passport, birth certificate, tapos 3 years na tax transcript, 2023 to 2021, then W2 for 2023, pay stub, and year-to-date statement. Yon, ganyan lang po namin ginawa ang aming cover letter. Yan. Yan. Sana makatulong ito sa mga nagpa-process ng adjustment of status. Thank you guys.